KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Mga katropa, para lagi kang updated sa inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow ka sa AFP Radio DWDB Facebook page at nakatune in sa 1134 kHz AFP DWDB. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi. Simulcast po ito sa Inyong Kawal Facebook at YouTube channel. And keep up the good work sa team. Ayan, Media and Civil Affairs Group, CRS AFP, maraming salamat po sa inyo. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Pagyamanin ang ating kaalaman sa salita ng Panginoon at lumalim sa pananampalataya sa programang Armor of God, hosted by Senior Master Sergeant Ariel B. Ramos, Philippine Army, alas 11 ng umaga tuwing Webes, dito lang sa DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Ayan, magandang umaga. Ayan po, magandang umaga po sa ating lahat. Okay? So, ngayon po ay araw ng Webes, ganap na ika-11 ng umaga. So, sa kasalukuyan po ay ginaganap po yung 73rd anniversary ng Civil Relations Service of the Armed Forces of the Philippines. Kaya binabati ko po lahat ng member o kawani at opisyal at kasundaluhan ng buong Civil Relations Service ng isang 73rd anniversary. Yan po, no? At kasalukuyan po ay nandoon pa po sila. At ako nga po ay sumaglit muna dito sa ating himpilan para po sa ating palatuntunan sa ating po programa, The Armor of God. But before that, once again, good morning everyone. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Lalong-lalo na po sa ating mga masugid na followers and viewers na sumusubaybay araw-araw sa ating FB page, ang DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Ngayon din naman, binabati po natin yung ating pong mga kaibigan, yung ating pong mga kapatid na nakikinig sa kanilang mga radyo, yung mga Grab driver, yung sa Uber driver, yan. Si Brother Larry, at yan po ay lagi po siyang nagpapa-shout out, shout out kay Brother Larry na nakikinig sa ating impilan ng radyo sa DWDD 1134 kHz AM sa talapitan ng inyo pong mga radyo. Alright? So, also, welcome po sa ating special segment. Once again, The Armor of God, your weekly guide to understanding and applying the spiritual armor that equip us for life's battle. I'm your host, Senior Master Sergeant Ariel Ramos, Philippine Army, and I am thrilled to be your host on this journey as we journey on our spiritual empowerment and enlightenment. Ayan po, okay? So, lagyan po natin ng music background. Ayan. So, ngayong araw po, we will delve deep into the historical and biblical context and practical applications of the armor of God. We will explore its relevance in our spiritual battles and its implications for living victoriously in Christ. Okay? So, but before that, before we dive in, gusto ko munang batiin uli yung ating pong mga kapatid sa CCF sa pangunguna po ni Brother Hector Sabala. Yan, yung aming pong D-group leader. Gayon din naman sila ang magkapatid na pastor, ang Millena Brothers o yung family Millena, si Pastor June at si Pastor Dobe. Gayon din naman si Pastor
Inton, ng DBBC dyan sa Taguig. At si Brother Raymond Garcia, magandang umaga po sa inyo mga pastor na mga kapatid po natin sa pananampalataya. At gayon din naman po yung Class 2895, nagpapabati po yung aking mga kabats, yung Class 2895 ng Tracom. Magandang umaga po sa inyo mga kabats, okay? So, once again, I'd like to extend a warm greeting to our esteemed commander, si Major General Ramon P. Sagala, Philippine Army, si Sir Demi. Gayon din naman si Colonel Midel Aguilar, Philippine Army, yung ating pong magiting at napakasipag po na Deputy Commander. Of course, hindi po natin makakalimutan po ang isa ring snappy, ang ating pong Chief of Staff ng CRS AFP, si Colonel Malowi Patria, Philippine Army. Yan, gayon din yung mga kapwa ko enlisted personnel at yung mga civilian human resource na bumubuo ng Civil Relations Service AFP. Magandang umaga po sa atin. Meron pong nagpapabati yung BBD-90, yung Batang Barko, dekada 90. Ito po yung mga nag-graduate noong 1990 sa Port Bonifacio High School. So magandang umaga po, especially dun sa mga 45ers. Ayan, so para walang magtatampo, okay? So once again, ito po ang inyong host, Senior Master Sergeant Ramos, okay? At teka, bago ko makalimutan, nais ko rin batiin po si Colonel Francel Margaret Padilla, yung Group Commander po ng Media and Civil Affairs Group, gayon din ng kanyang deputy, si Major Mark Anthony C. G. Cardinosa. Sir, magandang umaga po sa inyo. Ayan, kasama po natin si Major Cardinosa sa Military Christian Fellowship. Ito po ay binubuo ng mga Kristiyano sa loob ng organisasyon ng AFP, ang Military Christian Fellowship. Sir, si General Soriano, magandang umaga po sir. At ang iba pa nating kapatid, at gayon si Pastor Ibarra, si Second Lieutenant Alfonso Ibarra, retired Philippine Army. Yan. Magandang umaga po Pastor, okay? So, maraming salamat po once again sa pamunuan po ng Civil Relations Service for bringing this program into you, okay, sa ating lahat. So, patuloy po tayo sa ating pong programa, The Armor of God. Ating pong balikan po yung ating biblical passage. Teka, nais ko rin po walang batiin si Colonel Quaresma, Sir, Pastor. Okay, Pastor na po si Colonel Quaresma. Magandang umaga sa iyo, Sir. Okay, I'm looking forward na magkasama tayo dito, okay? So, again, sa pagkakataong ito ay balikan po natin yung ating pong passage, sa ating tinatalakay. Kung niyo pong matatandahan, ang ating pong pinag-aaralan ay matatagpuan po sa aklat ng Ephesians o sa letter ni Apostle Paul to the Ephesians. Particularly dun sa chapter 6, verse 10 hanggang 18. O sabi po ni Brother Sabala, kaway-kaway naman daw po. Ayan. Brother Sabala, ayan sir, kumakaway na ako. Okay? So, again, Ephesians chapter 6 verse 10 hanggang 18. Ayan. So, mga kapatid, akin pong babasahin at inyo pong pakinggan. On verse 10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly place. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day. And having done all to stand, stands therefore, having girded your waist with truth, having put on the breastplate of righteousness, and having shod on your feet with the preparations of the gospel of peace.
Above all, taking the shield of faith with you, which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Praying always with all prayers and supplications in the Spirit, and being watchful to this end with all perseverance and supplications for all the saints. Ang Diyos po ang siyang magpapala ng kanyang salita. Tayo po ay tumungo po sa panalangin. Dakilang Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat na nasa langit. Sa umagang ito, Panginoon, lumalapit kayo sa iyo, Panginoon, at kinikilalang ang mga sarili bilang mga makasalanan. Dahil sa banal na dugo ng iyong anak na si Jesucristo, na luminis ng lahat ng aming kasalanan, Panginoon, kung kaya, Panginoon, nakakalapit kami sa iyo sa pangalan niyo. Ama, sa aming pong pagpapatuloy ng pag-aaral ng iyong salita, dalangin namin na ihanda mo yung aming puso at ang aming isipan. Alisin mo, Panginoon, yung mga bagay na nagiging hadlang, Panginoon, sa aming pag-aaral. Puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu at bigyan kami ng pangunawa, Panginoon. Gayon din, Panginoon, mangusap ka sa lahat, Panginoon, ng mga taong inaabot ng programang ito. Hayaan mo yung banal na Espiritu ang patuloy na kumilos, Panginoon, sa programang ito. Dalangin ko, Ama, itago mo ako sa likod ng iyong krus at ikaw nawa ang maihayag ng may buong kababaang loob, Panginoon, at pag-ibig. Ito po ang aking dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Ayan, once again, good morning po sa atin mga katropa. Ito ang inyong lingkod, Senior Master Sergeant Ariel Ramos, o tawagin na lamang ninyong Brother Ariel. Okay, sa akin po mga kaibigan, ang tawag po nila sa akin ay Brother Ariel, o kundi naman ay Somar. Yan, kung saan po kayo mas komportable, ay okay lang po. At kung meron man sa inyo mga kilig kong taga-subaybay, ay meron po kayong mga katanungan patungkol po sa ating paksang tinatalakay, ay maaari po kayong mag-comment po, o kaya ay i-direct nyo ako sa aking messenger, Ariel B. Ramos po. Ayan, i-type lamang ninyo sa inyong Facebook, Ariel B. Ramos, at ako po ay tutugon sa anuman mga katanungan ninyo. At kung meron po kayong nais na ipanalangin, mga karamdaman, suliranin sa pamilya, sa relasyong mag-asawa, sa anak, sa trabaho, o sa ano pa mang bagay na kayo ay nabibigatan at naghahanap ng makakausap, kayo po lamang ay mag-message o i-PM po ninyo ako at pagkatapos ng programang ito o habang tayo po ay umi-ere ay maaari po tayong tumugon sa inyong pong mga messages, okay? So may ilan po dito, shout out sa kay Cayetano M. Balut Jr. Siya po ay nanonood ngayon. Okay, maraming salamat po sa iyo. Gayon din po kay Miss Arlene Verdadero, yung ninang po namin sa kasal ito, si Ma'am Arlene. Ma'am, ninang, maraming salamat po sa inyong pakikinig, At patuloy po lamang tayong sumubaybay. Okay, gayon din po kay John Alindayo. Shout out, sir. Okay, maraming salamat sa iyo, kapatid. Okay, i-share din po natin itong programang ito sa ating mga kaibigan. Ayan, okay po. Patuloy lamang po kayong mag-drop ng message ninyo at babasahin po natin yan. Gaya nga po ng sinabi ko kanina, kung may mga prayer request po kayo at nais din po ninyong ng counseling, tayo po ay nakahanda po. Okay, so again, tayo po ay magpatuloy sa ating pong programa, The Armor of God. Okay? So, balikan po natin yung ating paksang pinag-uusapan. Tayo po ay kasalukuyang nasa aklat po ng Ephesians in chapter 6. Okay? So, kung maalala po natin, last week,
pinag-usapan po natin yung the belt of truth, okay? Yung sintron ng katotohanan. Ngayon naman po ay magpo-focus po tayo on verse 14, the breastplate of righteousness. So balikan po lamang natin na pag-usapan natin last week, ano? At maalala natin that on chapter 6 in the book of Ephesians, or in Epistle of Apostle Paul to the Ephesians, ay he compare yung spiritual battle na kinakaharap po ng mga Kristiyano sa ating pong kasalukuyang battle ngayon, ano? Yung battle natin ngayon. So, it emphasize yung pangangailangan po natin ng spiritual armor para tayo po ay magtagumpay sa araw-araw na buhay po natin sa pag-atake po ng ating kalaban. Yan po ay walang iba kundi yung si Satanas at ang kanyang mga kampon, ano? Paano ba natin mapagtatagumpayan ito? Ito ay sa pamamagitan po ng pagsuot natin ng baluti ng ating Panginoon Diyos, which is the armor of God. Okay? Today, gaya na sinabi ko, we will focus on another piece of the armor. On verse 14, which is the breastplate of righteousness. So, this piece of the armor, it symbolizes the moral integrity and righteousness that the believers are called to embody. So, last week, pinag-aralan natin yung sintron ng katotohanan. Ngayon naman ay the breastplate of righteousness. So, paano nga ba natin uunawain ang breastplate of righteousness? Ano nga ba ang pagkakaunawa natin dito? So, ayan po, pag-usapan po natin ngayong araw na ito o ngayong umagang ito. Okay? Sapagkat the breastplate during the Roman Empire, yung mga Roman soldiers, ito ay very crucial sa kanila in protecting the final organs of our Roman soldiers. Okay? So, likewise, sa panahon po natin ngayon, yung ating pong mga kasundaluhan, meron po tayong tinatawag na armor vest. So, yung armor vest natin, nandiyan na po yung ating mga basic clothes, na nakalagay na po dyan, yung ating, ito na rin po yung ating bandolier, integrated na po yung ating tinatawag na armor vest. Okay? So, bulletproof po yan, para proteksyonan po yung mga vital organ ng ating katawan. Especially yung ating puso, yung ating dibdib, at yung ating tiyan, okay? So, yan po kasi pag tinamaan niya ng bala, ay maaari pong ikasawi ng ating sundalo. Gayun din naman nung unang panahon, during the time of the Roman soldiers, they are wearing the breastplate. And spiritually speaking, we need to wear the spiritual armor, the breastplate of righteousness. Ayan, okay? So, righteousness, it serves as a spiritual protection, guarding the believer's heart and the soul from the attack of our adversary, from the attack of the evil. Okay? So, it signifies the righteousness imputed by us, by the Lord Jesus Christ as the believers who pursued the holy life o yung pamumuhay ng matuwid. Okay? Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng mamuhay ng may katuwiran? Living righteously. Samantalang sinasabi po ng Romans chapter 3 verse 10 to 11. Ang sabi po doon, as it is written, there is none righteous, no, not one. There is none who understand, and there is none who seek after God. Sangayon po yan sa aklat ng Roma on chapter 3 verse 10-11. Sinasabi po doon, walang matuwid, wala kahit isa. Yan nga po ay sinundan pa ni Apostol Pablo pagdating po sa chapter 6 verse 23. Na tayo po ay mga makasalanan. Okay? So lahat po ng tao ay makasalanan. Now, sinasabi po dito that we have to wear the breastplate of righteousness. Mga gili kong tagapakinig at mga sumasubaybay sa palatuntunan nito, there is none righteous. Tama po ang ating pong tinuran. Tama po ang sinabi ng Bible. Wala po talagang matuwid. It is only by the blood of the Lord Jesus Christ na nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo na pinantubos sa ating mga kasalanan. It served as atonement for our sin. It served as a covering for our sin. It is through the blood of the Lord Jesus Christ who cleanses us from all of our unrighteousness. Kumbaga, our sin has been paid by the death ng ating Panginoong Kristo doon sa cross at Calvary. And therefore, kaya nga po sa ating pananalangin, binabanggit po natin ito
sa ngalan ni Kristo, sapagkat the Lord Jesus Christ is our mediator, ano? Between the Father. Ano, siya yung ating mediator, siya yung ating high priest. Okay? Therefore, dahil sa mga aral ni Kristo, yun po ang ating pinamumuhay. Okay? So, mas maintindihan po natin as you stay tuned po sa ating programa. Kaya, wag po kayong alis dyan habang tayo po ay sama-samang nag-aaral ng salita ng Diyos, the righteousness of God. Okay? Yan. So, patuloy po tayo. Ano nga ba ang ibig sabihin ng living a righteous life? Okay? So, righteousness, mga kapatid, it involves living in alignment with God's standards and moral principles. It shields the believers from spiritual attacks by preserving the relationship with God and enabling them to resist temptation. Ibig sabihin, dapat yung ating pamumuhay sang-ayon dun sa mga aral ni Kristo, no? Dun sa God's standards and moral principles. Sapagkat ito po yung mag-shield sa atin, no? Bilang mga mananampalatayang Kristiyano against the spiritual attack. And not only that, it preserve our relationship with the Lord Jesus Christ. With that, it enable us to resist temptations. Gaya po ng sinabi dun sa Book of James. Okay? So, right. Okay, patuloy po tayo. So, upholding righteousness empower the believers to withstand the enemy assault on our faith, integrity, and purity. It enables us to stand firm in God's truth and to live a victorious life through the Lord Jesus Christ. Kasi po, katatapos nga ng Semana Santa at sinabi nga po ng Panginoong Jesucristo, it is finished. Okay? Tetelestai, it is finished. Ibig sabihin, ginapi na po, Ginapi na ng Panginoong Jesucristo ang kapangyarihan, ang sting ng kasalanan doon sa cross ng Kalbaryo. And therefore, we have, through the Lord Jesus Christ, we have to live a victorious life. Kaya nga, righteous life through the Lord Jesus Christ. So, once again, living righteously entails aligning one's thoughts, our actions, our behavior with moral and ethical principles. It involves adhering to virtues gaya ng pagiging matapat at yung integrity at yung compassion natin toward one another and being kind to one another. Yan po, Yan po yung mga virtues natin as a Christian, Yung ating pong actions, yung ating pong behavior with moral and ethical principles, which involves yung adhering to those virtues po na sinabi ko, gaya po nung honesty, integrity, and compassion, and also kindness towards other. Okay? So, for us Christian, living righteously often involves imitating the example of the Lord Jesus Christ. Gaya nga po ng sinabi ng Apostol Pablo, imitate me as I imitate the Lord Jesus Christ. So, gaya po ng ginawa ni Apostol Pablo, namuhay siya. Ipinamuhay niya yung mga pangaral, yung mga aral ng ating Panginoong Jesucristo. So, once again, for us as a Christian, living righteously often involves imitating the example of the Lord Jesus Christ, who epitomized righteousness through His teaching and actions. Alright? So, mga kapatid, kung ano po yung lumalabas o yung mga aral ni Kristo na lumalabas sa ating bibig, yun po sana yung ating lakaran. Dapat nagraradiate, nagre-reflect sa atin yung si Kristo. Para tinanong, ano ba ibig sabihin ng Kristiyano? Sasabihin nila, ayan, kagaya ni Apostol Pablo, pinamumuhay niya si Kristo. Yan ang pagiging Kristiyano. Ipinamumuhay natin si Kristo bilang tagasunod ni Kristo. Tayo po ay mga disciples. Tayo po ay tinaguraang mga disciples of the Lord Jesus Christ sapagkat ipinamumuhay natin ang kanyang mga aral. Alright? So, napapaganda po ang ating balitaktakan. Alright? So, yes, Ma'am Harvey Sabondo, magandang umaga po sa inyo. Siya po ay nanonood from Kuwait. Okay, sa mga kapatid po natin, sa mga overseas foreign worker po, yung mga tinaguriang the new generations of heroes. Itong ating mga OFW na
na sila ay napilitang lumayo sa kanilang sa buhay, sa kanilang mga pamilya upang hanapin po ang magandang kinabukasan sa ibayong dagat. At yun nga po, paalala po sa mga anak, alalahanin po natin yung paghihirap ng ating mga magulang. Handa nilang isakripisyo ang lahat para sa inyong mga kinabukasan. Ang tanging magagawa niyo po lamang ay mag-aral ng mabuti para kayo po ay magkaroon ng magandang buhay sa hinaharap. Ayan po. At para po mangyari yan, manatili po kayong nakaantabay, nakatunghay po sa ating palatuntunan sapagkat sa pamamagitan nito, it will empower us, it will enlighten us sa pamamagitan ng mga teachings ng ating Panginoong Jesucristo. At gayon din, siyempre, sa pangunguna ng kanyang banal na espiritu, gaya ng sinabi niya in the books of Acts, our comforter, hindi lang comforter, ito po yung magpapaalala sa atin ng mga turo ni Kristo. Kaya po lagi po nating invoke ang Holy Spirit. Okay? So, once again, Ma'am Harvey, magandang anong araw at oras pa ngayon dyan sa Kuwait, ha? Yan. Lalaki pala siya. Sorry, sir. Lalaki pala si Harvey. Okay. Sorry naman. Ayan. Okay. Tao lang. Okay. Ayan. Okay. So, once again, at kung meron po kayong mga katanungan, meron po kayong naisip panalangin, ay huwag po kayong mahihiya na mag-drop ng message po sa ating chat box. At ating pong tutugunin lahat yan. Right? So, pansamantala po ako magpapaalam upang bigyan daan po ang ilang pong mahalagang bagay na anunsyo ng ating himpilan. Stay tuned mga katropa as we delve deeper into the significance of the breastplate of righteousness and explore its practical application in our lives. Once again, you're listening to the Armor of God, your source of inspiration and spiritual empowerment. Don't go away. Stay tuned. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Mga katropa, para lagi kang updated sa inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow ka sa AFP Radio DWDD Facebook page at nakatune in sa 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi. Simulcast po ito sa inyong Kawal Facebook at YouTube channel. And keep up the good work sa team. Ayan, Media and Civil Affairs Group, CRS-AFP, maraming salamat po sa inyo. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Ayan po, muli po tayong nagbabalik sa ating pong programa, okay? The Armor of God. Ngayon po ay pag-usapan po natin yung role of righteousness in our spiritual warfare. Okay? So, how righteousness protect our hearts from spiritual attack. So, gaya ng sinabi ko po kanina, yung armor po, ang mere purpose po niyan is to protect po yung mga vital parts ng ating katawan as well yung ating organ, right? At isa po dito yung ating puso. Sapagkat pag ito po ay tinamaan ng matulis na bagay o ng bala, ay maaari pong ikasawi ng ating mga katropa o ng ating mga kasundaluhan.
Gayon din po nung panahon ng mga Romance Empire, yung mga Roman soldiers natin, they wear the a breastplate to protect their body, you know, sa mga pana, sa espada, okay? Sa anumang uri ng spear, ano? So, minto sa mga kapatid ay malaking bagay, ano, itong pagkakaroon po natin ng breastplate of righteousness in our spiritual warfare and even in our physical battle, ano? Importante po ito. So, ano nga ba yung role na ginagampanan nito nung righteousness o pagiging matuwid o yung mamuhay ng may katuwiran para po sa ating spiritual na battle, right? So, righteousness plays a crucial role in our spiritual warfare. It serves as a protective shield against spiritual attack. Kung paano, unang-una nga po, yung ating pong breastplate of righteousness, it guards our heart. No? It guards our heart. Sabi po ng banal na kasulatan, yung puso po ng tao ay yung pinaka-deceitful. Right? Yung pinaka-deceitful po na bagay sa ibabaw ng mundo. Bakit po kaya? Sinasabi ng banal na kasulatan na mandaraya ang puso ng tao. Kahapon po habang ginaganap po yung First Senior Non-Commissioned Officers Forum ng Civil Relations Service, kung saan po ang ating pong mga senior enlisted leader ay nagkikita-kita, taon-taon po yan, ginaganap yan. Meron po sa AFP at meron din po kaming ginanap sa aming pong unit sa CRS po, no, yung aming first ever Senior NCO Forum, right? So isa nga po sa mga paksang tinalakay po doon ay yung critical thinking and problem solving. Sabi po ng aming pong tagapagturo, yung aming pong subject matter expert na si Chief Master Sergeant LB Estilo ng Women Auxiliary Corps Philippine Army. Sabi niya, sa pagiging critical on a layman's term ay pakaisipin mo mabuti lahat ng plano mo at hakbang na gagawin mo, no? Sabi po ng banal na kasulatan, 70 beses mong pakaisipin. Pinagkadiin-diinan 'yan. Gayon din po sa pagtuturo po ni Ma'am LB kahapon ni Chief Master Sergeant Estilo, ay mariin niyang sinabi na lahat po ay ng ating iisipin ay dapat sinasala po ng ating isipan. Okay? Kasi nga daw po yung ating pong ulo, yung ating utak nahati sa dalawang parte, yung left side at yung right side. So yung left side, ito raw po ito po yung analytical, ito po yung nag-a-assess, nag-evaluate ng lahat ng bagay na iniisip natin, at yung right side po, ito po yung more siya doon sa mga pagiging creative natin. Okay? So pag tayo po pala ang nag-iisip, ang gumagana yung left side ng ating brain. So, sinabi niya na hindi tayo dapat maging emotional. That is why, pag tayo po ay galit, o kung tayo naman ay masaya, ay wag tayong gagawa ng anumang desisyon. Alright? So, pag tayo po galit, it will clouded our decision. Mean to say, maaari nitong maapektuhan po yung ating pagdidesisyon. Kaya mas better na magpalipas muna tayo ng sama ng loob kung sakali man. In the same manner, pag tayo naman ay filled with overjoy, masaya tayo masyado, baka rin makompromise naman din yung ating desisyon. Alright? Dahil nga masaya tayo, nagbibigay kaagad tayo ng mga ng mga pabor. And later on, malaman natin na compromise pala tayo. Alright? Kaya, ginawang mas mataas ang ulo kaysa sa puso o sa dibdib. Sapagkat sa ulo nakalagay yung ating utak para pag nag-isip tayo, mas mataas siya sa ating puso. Bagamat yung puso ay binabalansi din po natin yung ating mga desisyon. Pero finally, dapat po ay pinag-isipan ito. Kaya nga po, napakaganda nung kanyang pagtuturo, yung critical thinking. Right? Kasi sabi nga ng banal na kasulatan, napaka-biblical pala nung critical thinking, yung critical and creative thinking and problem solving. Biblical pala itong subject na ito. Dahil sabi nga ng banal na kasulatan, the heart is the most deceitful, mandaraya. Kaya wag po tayo magtitiwala sa ating mga puso. We have to guard our heart. That is why
we have to wear ano, the breastplate of righteousness. Okay? Because it protect our heart from the assault of spiritual adversaries. Just as a physical breastplate, it shield our vital organ. Yan nga po yung ating puso. So, and also, safeguard po ito ng core ng ating pagiging, ng pagiging human natin from the enemy's schemes of influences. Alright? So, kasi baka madali tayong maimpluwensyahan ng mga sa paligid natin. Okay? So, lalo na kung siya ay very persuasive magsalita, lalo na kung siya ay eloquent speaker, napakagaling mag-Ingles, ika nga, So, by wearing the breastplate of righteousness, it protect us. Ito yung ating safeguard. It is the safeguard of our core, the core of our being from the enemy's schemes of influences. Sabi po ng Book of James, pag ikaw ay tinutukso at natukso ka, huwag mong sabihing tinutukso ka ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay banal at kailanman ay hindi niya tayo tutuksuin ng mga bagay na makamundo. Okay? Tayo ay natutukso once na tayo ay nagpatianod na sa ating laman. So for us, na mapagtagumpayan natin ang tukso, ang sabi po ng James, we have to repel. We have to repel para in the name of the Lord Jesus Christ, yung tukso ay tatakbo palayo sa atin. Bigla kong naalala si Joseph, okay? 'Di ba si Joseph ay binenta ng kanyang mga kapatid. Long story short, nakulong siya, naging kanang kamay siya, mayordomo siya ni Potiphar. Si Potiphar ay may magandang asawa. Nung wala si Potiphar, tinukso niya si Joseph. Pero dahil because of his faith, because Joseph wear the breastplate of righteousness, sinabi niya, ayaw kong magkasala sa akin Diyos. Okay? Ibig sabihin pala, hindi ka lang magkakasala sa iyong asawa, hindi ka lang magkakasala sa iyong partner, o hindi ka lang magkakasala sa iyong Panginoon o dun sa iyong employer, bagkus magkakasala ka sa Panginoon Diyos. Kaya ang sabi ni Joseph, ayaw kong magkasala sa akin Diyos. Ayaw kong magkasala kay Potiphar na ipinagkatiwala ka at ang buong tahanan ito. At tumakbo siya, So, dapat po ganun ang gagawin po natin, Kaya mga kapatid, once again, lalo na yung mga single dyan, okay? Yung mga malamig ang gabi, ay ipanalangin po natin yung ating pong yung ating makakasama sa buhay. Huwag po tayong magpapadalos-dalos, sa tibok ng puso. Sapagkat maliwanag po yung sinabi ng Bible, mandaraya ang ating puso. That's why we have to guard our heart. Okay? So, maliwanag po mga kapatid, O, may nagre-react ba dun sa sinabi ko? Alright, so wala pa naman so far. Okay, patuloy po tayo. Patuloy po tayo sa ating programa. Mga kapatid, ang pinag-uusapan po natin ngayon ay ang breastplate of righteousness. So, tinalakay po natin na we have to wear the breastplate of righteousness because it guards our hearts. Next po is the spiritual integrity. So, bakit nga ba? Ano ba nga ba yung role ng living a righteous life? So, spiritual integrity. Okay? So, living a life of moral integrity and righteousness fortifies the believer's spiritual defenses. Right? So, it creates a barrier against temptation. Yung sinabi ko po kanina, yung kunento ko, si Joseph po, tumakbo siya palayo doon sa asawa ni Potiphar kasi ayaw niyang masira yung tiwala sa kanya ni Potiphar at higit sa lahat, ayaw niyang magkasala sa kanyang Diyos. So, maliwanag po yun, It creates a barrier against temptation. Not only temptation, it creates barriers against temptation, deception, and the attacks of evil forces, enabling the believers to withstand spiritual onslaughts. Yan. Okay, so spiritual integrity. Yan po, pinipreserve po natin yung spiritual integrity. Mahirap po kung si katropang Ariel, si Brother Ariel, na tuturo ng salita ng Diyos. He talk
much on moral integrity. Ano? Yung pala makita ninyo no na paglabas ay kaliwat kanan ng kanyang mga cheeks. So hindi po 'yun kapanipaniwala. So as much sa biyaya ng Diyos, ipamuhay natin kanyang salita at napakahalaga po na lakaran natin yung salita ng Diyos. Okay? Sapagkat sabi nga thy word is my light unto my lamp, and to my feet, and a lamp into my path. So yung salita ng Panginoon nagsisilbing tanglaw sa ating daraanan, nagsisilbing ilaw po sa ating mga paa, sa ating pagakbang, para tayo po ay hindi matisod. Okay? Para for the preservation of or for our spiritual integrity. That is why, mga kapatid, living a life of moral integrity and righteousness, it fortifies our spiritual defenses, Pinapalakas nito yung ating spiritual defenses. Kaya importante po, habang kayo po ay kumakain diyan, ay makinig po kayo ng salita ng Panginoon Diyos sapagkat ito po ay spiritual na pagkain din. Kung paano pinapalakas natin ang ating katawan habang tayo kumakain, palakasin din po natin yung ating spiritual na buhay. Right? So, kaya na sinabi ko, it creates a barriers against temptation, deception, and attacks of evil forces, enabling the believers to withstand spiritual onslaught. Yan. Okay? So, third point po, alignment with God's will. So, alignment with God's will. Righteousness aligns individual with God's will and character, fostering a close relationship with Him, our Lord Jesus Christ. This alignment empowers the believer to resist the devil and his schemes, standing firm on our faith. So, the breastplate of righteousness, it aligns us in God's will. Yung righteousness, align individuals with God's will. Sabi nga po, tayong mga tao, we plan, marami tayong visions, mga aspirations sa buhay, we plan our way. But according to Proverbs chapter 16 verse 9, man plan his way, but it is the Lord who direct our path. So, meron po tayong mga transformation roadmap, ang AFP, ang major services, yung mga major units, dapat po naka-align po tayo sa AFP. Gayon din po, yung ating pong spiritual na pamumuhay, dapat po ito ay naka-align din sa ating Panginoon Diyos. Kaya yung ating spiritual scorecard, dapat po ay naka-align sa scorecard ng ating Panginoon. Okay? Because righteousness aligns individual with God's will and character, fostering a close relationship with Him, and this alignment, it will empower us. It will empower the believers to resist the devil and his schemes, standing firm in their faith. Okay? So, for our final point po, for our point 4, strengthened spiritual resolve. Ayan po. So, strengthening spiritual resolve. Embracing righteousness, strengthened spiritual resolve, and moral courage. So, yung moral courage po, alam niyo po, though the moral courage is not familiar, sabi nga po, it's a lonely one. Okay? This is a lonely one. Yung pagkakaroon mo ng physical courage, ay, innate na. O kaya, embedded na yan sa ating katauhan bilang mga sundalo, Pag nakikita natin yung ating mga kasamahan, sila ay na-overcome ng kaaway, ay talagang we come into the rescue. We maneuver into the vantage point to deliver suppressive fire to cover our friendly forces, yung mga kasama natin, No matter what, kahit na umuulan ng apoy ng ng mga punglo diyan, ay hindi natin alintana yan sapagkat ganun tayo, So, yung ating pagiging valor, yung ating pagiging valor na walang iwanan. Sabi nga po sa Rangers Creed, I will never leave a fallen comrade to fall into the hands of enemy. Yan. So, walang iwanan. So, kaya po sa AFP, walang iwanan. Okay? So, by wearing the spiritual armor of God, or the armor of God, by wearing the breastplate of righteousness,
or by embracing righteousness, it strengthens spiritual resolve and moral courage. So, sabi ko nga yung physical courage, ano na yan, kumbaga sa ating mga sundalo, nandiyan na yan eh. Part na ng training natin yan, ano? To have a physical courage, okay? But the moral courage, dito tayo medyo nagkakaproblema mga kapatid. If you are, sabi nga, no, if you don't have the moral ascendancy, much more you don't have the moral courage. Right? Moral courage is standing what is truth. Ano? Kung ano ba yung katotohanan, no matter what. Kahit pa may pagbabanta sa iyo dyan, ano? Kahit na alam mong may masasaktan, okay? Kinakailangan na ipamuhay natin yung moral courage. Ito, lalong-lalo na sa mga sergeant majors, importante po itong moral courage. Kaya iwasan po natin yung living a compromised life. Ano? Importante po yung ating integrity. So, importante po na magkaroon tayo ng moral courage. Pero sabi ko kanina, though it's not a familiar one, sabi nga nila, it's a lonely one. Kasi tingnan mo nga yung mga whistleblower, ano? Sometimes sila pa yung nagiging, sila pa yung nagiging biktima ngayon na sila lamang yung tumutulong, ano? Na kaya nga whistleblower, ano? Pero dahil nga po sa sistema at kultura ng ating bayan, ganyan. But, kung tayo pong lahat, we are equipped, we are wearing the armor of God, ay wala po tayong takot na harapin natin at tayuan po natin what is true, what is righteous, what is pleasant into the eyes of God. Okay? So, again, strengthen the spiritual resolve and moral courage, making the believers less susceptible to spiritual attacks. Dahil alam nyo nga po, ang laban nga po, gaya ng sinabi ng Ephesians chapter 6, hindi po sa physical lang, kundi even dun sa mga espiritu na nandito sa ating mundo, no? Kay Satan. Ano? At dinescribe po ni Apostol Pedro na ang ating kalaban, si Satanas, ay tulad ng leon. Ano? Na pag tayo sinagpang yan, hindi tayo tatantanan yan hanggat hindi tayo luray-luray. So everyone is susceptible, lalong-lalo na kung wala kang depensa. That is why the breastplate of righteousness is strengthened spiritual resolve against the spiritual attack of our adversary, of our enemy. It enables us to confront spiritual challenges with confidence and resilience. Alright, so once again mga kapatid, ano, yan po yung ating pong paksa ngayon, yung breastplate of righteousness. Tinalakay po natin yung role ng righteousness on our spiritual warfare at kung paano nito naproprotektahan yung ating puso. Sapagkat sabi po ng Bible, ng salita ng Diyos, the heart of man is the most deceitful things above earth. Kaya wag po tayong magtitiwala sa ating puso. Always guard our heart with the breastplate of righteousness. Guarding our heart and also to to preserve yung tinatawag nating spiritual integrity. Okay? And it aligns our will to God's will, right? And finally, it strengthened our spiritual resolve, right? So, there you are. Ayan po yung the breastplate of righteousness. So, in essence, mga kapatid, mga katropa, ayan, so, watching from the bow, si Ma'am Nana Bunny. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Thank you for watching. Okay? At si Sir Marco Antonio Cardinosa watching from Mabuli Island. Sir, kumusta dyan? Kala ko nasa Maldives ka ngayon. Alright? So, yun nga pala, shout out doon sa aking classmate na nasa Maldives. Okay? Sana makarating din ako sa lugar na yan, yung paradise, yung lugar na yan, yung Maldives. Anyway, okay po, so mag-ano lang po kayo, mag-drop lang po kayo ng message dito. At gaya na sinabi ko kanina mga kapatid, kung meron ko po yung nais panalangin, right after the program po, continuous lang po, i-direct message nyo ako, i-PM po ninyo ako sa aking account, ay tutugunin ko po iyan. Okay? So, in our conclusions, in essence, righteousness serves as a foundational component of the armor of God, providing the believers with the spiritual strength and protections needed to withstand the trials and the temptations they encountered in the spiritual warfare.
by living righteously and aligning with God's truth, we the believers, we the Christian, fortify our hearts and minds against the assault of the enemy. So there you go, no? There you have it. So once again, importante po yung armor of God. Napag-usapan na po natin yung sentro ng katotohanan. Ngayon naman po ay yung baluti po, ano, na yung breastplate po to protect our heart from the attack of the evil, right? So gaya nga po sinabi, ito po ay pundasyon po ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyano, no? Na nagpro-provide sa atin ng kalakasan, ng proteksyon na kinakailangan natin para mapagtagumpayan natin ang anumang pagsubok, mga tukso na dumadaan o dumadating sa ating buhay. Because our life, every day, ang buhay natin, we are on spiritual battle. Right? So, again, tayo po ay dumako na sa pangwakas na panalangin. Ating pupurihin ng Panginoon sa matagumpay na programang ito, sa araw na ito. At ayan po, no, si Loloy, okay? Kamusta po? Maraming salamat po sa inyo, Sir Loloy, si Ma'am Nana, Bunny, ayan, so, okay, kaway-kaway, ayan po, no? Kaway-kaway po, ano? So, tayo po yung manalangin, mga kapatid. Dakilang Diyos, Amang banal, makapangyarihan sa lahat. Muli, Panginoon, ay nagpapasalamat kami, Panginoon, sa tagumpay ng programang ito, sa araw na ito, na pinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa karunungan na nagmumula sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, na ikaw ang nag-provide ng aming armor, Panginoon, so that we can stand against the attack of the evil of the devil, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, sa mundong ito ay punong-puno, Panginoon, ng pagsubok, punong-puno ng kasinungalingan, Panginoon Diyos. Laganap ang mga false news, Panginoon, sa social media. Hindi na namin malaman, Panginoon, yung katotohanan. Subalit maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita. Kung saan, Panginoon, through the Holy Spirit, we are being able to discern, Panginoon, yung katotohanan sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, sa pamamagitan ng pag-aaral ng iyong salita, Panginoon Diyos. Maraming salamat, Panginoon, at sa pamamagitan ng programang ito, muli kaming napaalalahanan, Panginoon, ng kahalagahan, Panginoon, ng iyong salita, because it serves as the belt of truth, it serves as the breastplate of righteousness, in which we have to guard or serve as a protections for our heart against the deceptions, Panginoon, ng aming kaaway. Nawa, Panginoon, ay patuloy kang kumilos sa buhay ng bawat isa na nakantabay sa programang ito. Sa pamamagitan, Panginoon, ng pangangaral, Panginoon, ng iyong salita, ay mas lalo pa kaming tumatag, Panginoon, sa aming pananampalataya. Patuloy kaming dumadalangin sa iyo, Ama, na sa pamamagitan ng palatuntunan ito, ay maabot pa ang mas malaking bilang na makarinig ng iyong salita, mga kaluluwa o mga puso, Panginoon, na nahahapo, napapagal, naghahanap, Panginoon, ng kalinga, naghahanap ng kaginhawaan. Nawa, Panginoon, sa pamamagitan ng programang ito, ay maramdaman nila yung pag-ibig mo sa kanila, Panginoon. Gaano man kalaki yung aming pagkakasala, aming pagkakamali, na minsan, Panginoon, ay inoffer mo yung sarili, ang yung katawan, kapalit
ng aming katubusan sa kapangyarihan ng kasalanan. At patuloy po, Panginoon, na ipinamumuhay namin ang iyong salita na sa aming buhay, Panginoon, na kami ay magsilbing testimony mo, Panginoon, kung paano mo kami binago. At makilala nila si Kristo sa pamamagitan ng aming buhay, Panginoon Diyos. Lord, hindi po madali ito, Panginoon, pero sa tulong ng banal na Espiritu, Panginoon, na siyang lagi nagpapaalala sa amin, Panginoon, na mapagtatagumpayan namin ito. Itinataas namin sa iyo, Ama, ang aming bansa, ang aming bayang Pilipinas, ang pinakamamahal naming bayang Pilipinas, Panginoon, na iyo mo, Panginoong, igawad sa amin ang iyong mapagpalang proteksyon, ang iyong mapagpalang kanang kamay, Panginoon, at itaas mo kami, Panginoon, na Lord God, sa anumang uri ng pagbabanta, internal man o external, Panginoon, kami lamang ay mananalig sa iyo. We will not put our trust and confidence into our allies, Panginoon, sa mga prinsipe, sa mga hari, sa mga pangulo, sa aming mga kaibigan, kundi tanging sa iyo lamang, Panginoon. Though maaari mo silang gamitin, Panginoon, na ipadala sa amin as our protection, Panginoon, as our ally, Panginoon. But on the top of it, Panginoon, ikaw yung magbibigay ng proteksyon sa amin laban sa banta, external o internal. Lord, i-bless mo yung aming Pangulo, ang aming Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bigyan mo siya ng wisdom, Panginoon, para magabayan niya ang aming bayan sa tamang direksyon ng pagunlad, Panginoon. Dalangin ko ang tatlong sangay ng aming gobyerno, ang executive branch, legislative branch, ang judicial branch, even yung local government unit, the Armed Forces of the Philippines, the Philippine National Police, Panginoon, ang aming mga leader, na sila, Panginoon, ay ingatan mo, bigyan mo sila ng wisdom, gayon din ang mga katropa namin nasa field, Lord, nasa line of duty, Panginoon, patuloy mo silang ingatan kasama ng kanilang pamilya. Lord, i-bless mo rin ang aming economy, Panginoon, na ikaw magpala nito, Panginoon Diyos, upang sa ganun, Panginoon, yung mga kapatid namin na sa ibang dagat ay bumalik na sila, Panginoon, dahil i-bless po, Panginoon, yung aming economy, Panginoon, para umangat ang aming buhay, Panginoon. Lord God, malibang ipahayag namin ang aming mga kasalanan at pagsisihan ng aming mga kasalanan, hindi mo po diringgin ang aming mga panalangin. Kaya, Panginoon, maraming salamat dahil not of our might, not by our power, not of our own righteousness. It is because of the power of the blood of the Lord Jesus Christ that cover us, Panginoon, that cover our sins, Panginoon, that we are able to stand before you, Lord God, na, Lord, we invoke everything, Lord, na sa pangalan ng iyong anak ni Jesu Cristo ay tutugunin mo ang aming mga panalangin. And we claim the victory, Panginoon, and answered prayers for everything, Lord God. Muli, ibinabalik namin ang lahat ng kapurihan, lahat ng pagpapasalamat sa tanging pangalan mo lamang sa pamamagitan ng iyong anak ni Jesu Cristo. Amen. Once again, we are victorious today, this morning, and this is the armor of God, your source of inspiration and spiritual empowerment. I'm your host, Senior Master Sergeant Ariel Ramos, na pansamantalang nagpapaalam at sa susunod na araw ng Huwebes, sa ganap na ika-11 ng umaga, samahan niyo akong muli as we dive deeper into the spiritual realm and equip ourselves for the battles ahead. Ayan po, no? So, until next time, may the peace of God guard our hearts and mind in Christ Jesus. God bless us all. Ito ang DWD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino.